Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na magulang na kaagapay ng paaralan sa paghahatid ng edukasyon sa ating mga mag-aaral sa kabila ng suliraning ating kinakaharap sa ngayon. Ako po si Ginoong Michael Tibual, guro mula sa ika-4 na baitang. Ang paksa po na aking ibabahagi sa inyo ay ang tungkol sa paggamit ng rubrics at portfolio. Atin pong aalamin kung ano ang ibig sabihin ng salitang rubrics at portfolio, lalong-lalo na ano ang silbi nito sa pag-aaral ng ating mga anak pagdating sa pagmamarka. At syempre, bilang mga magulang, ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa paksang ito. Bago po tayo pumalaot sa ating paksa ay nais ko po munang ipaliwanag sa inyo ang tungkol sa assessment of learning. Ano ba ang pagkakaiba nito sa assessment for learning at assessment as learning? Pag sinabi nating assessment for learning, ito po yung parte kung saan ang mga guro ay nagwawasto o nag-check o nag-a-assess ng mga sagot sa modules ng inyong mga anak kung sila ba ay laging behind or napag-iiwanan, perform well, or has mastered the desired learning competencies of the lessons. Now, as parent, it is our responsibility na ipaalam sa ating mga guro o teacher concerned or magbigay tayo ng immediate feedback sa status o progress ng ating mga anak, especially kung siya ay nahihirapan sa lesson. Since it is from this point that the teacher would perhaps redesign, modify, or will make some adjustments sa lesson na medyo napag-iiwanan ng inyong mga anak. So dito na po papasok ang tinatawag nating assessment as learning, kung saan ang guro ay maaaring magbigay ng possible interventions depende sa status o progress ng inyong mga anak. Now, going back sa assessment of learning, meron tayong tinatawag na synchronous and asynchronous. When we say synchronous, ito yung merong real-time interaction ang guro at ang mag-aaral. So, ibig sabihin, pag merong naisipagawa ang teacher online, so magagawa niya kaagad. O kaya pag may tanong ang teacher, makakasagot sa agad si bata kasi meron silang real-time interaction. So, asynchronous, ito yung kabaligtaran, no? So, pag halimbawa, nagbigay ang guro ng isang exercise or activity, pwedeng hindi kaagad sagutan ng mag-aaral, in which kung kailan lang siya online, pwede niyang gawin o sagutan ibinigay ng guro. Assessment of learning, ito yung dulong parte kung saan ang ating mga guro ay nagbibigay ng marka o kaya puntos sa ating mga mag-aaral base sa nakuha o kaya naipasang answer sheets, outputs, or documents as evidence of learning. Ano ba ang pagkakaiba ng formative sa summative assessment? Layunin ng formative assessment na ma-monitor ang learning ng mag-aaral para magkaroon ng ongoing feedback na pwedeng gamitin ng guro to improve their teaching at sa mag-aaral naman to improve their learning. Formative assessments are generally low stakes. Ibig kong sabihin ay no point value. Sir, wala naman palang bearing ang formative. No, it is essential dahil mula dito, ang guro ay maaaring magkaroon ng idea kung paano ang learners evolve and learn concepts before proceeding to written and performance tasks as summative assessment, na kung saan ang mag-aaral ay bibigyan ng marka. Pag sinabing written works, ito ay tumutukoy sa essential knowledge and understanding that the learner have or has learned during the period of time. Halimbawa nito ay ang mga quizzes, long or unit test. On the other hand, performance task ay tumutukoy sa kung ano ang natutunan ng mag-aaral at kung ano ang magagawa niya. Halimbawa ay ang paglikha or pag-innovate ng mga produkto. So, innovate or innovation, produkto or products. Skills demonstrations, group presentations, oral work, multimedia presentations, research projects, interviews, reviews, collage, portfolio, at marami pang iba. Now, let's zoom in sa ating module. Sir, alin po ba sa mga parte ng modules ang written at performance task? Yung let's understand ba? Yung let's apply, analyze, challenge, create sa Filipino and ESP,
And as well as EPP or AP, meron tayong tinatawag na payain natin o likhain natin. Well, yan po ay sasabihin sa inyo ng concerned subject teachers depende sa kanilang napag-usapan. After po na may roll out ito ng division office sa aming mga guro. Now, kung ang inyong papansinin ay meron pong salitang rubric sa ilalim ng written works at performance task. Ginagamit ang rubrics sa written works kung ang assessment ay constructed, kagaya ng essay o reflection type o test. Lahat ng performance task assessment ay dapat gamitan ng rubrics. Tandaan po natin na ang rubrics ay binibigay ng guro bago pa man ang anumang summative assessment upang may handa ang mga mag-aaral sa kung ano ang dapat nilang gawin o ipakita ayon sa isang kasanayan. Sa mga susunod na slide ay tatalakayin ko ang tungkol sa rubrics at ang mga uri nito at syempre ang portfolio. Ano ba ang rubrics? Ang rubric ay isang patnubay sa pagmamarka na nagtataglay ng mga patunay o ebidensya hinggil sa kung anong lapit at proseso ang ginagawa ng isang mag-aaral para sa pagsasagawa ng isang task. Isa ito sa mga evaluation criteria na gamit sa pagtataya ng guro. So, why rubrics? Ang pangunahing layunin ng rubrics ay upang masuri ang performances o pagganap ng mag-aaral. Ilan sa kahalagahan o benepisyo nito ay ang mga sumusunod. Una, nakatutulong sa guro sa pagtuturo. Ikalawa, nakatutulong sa mag-aaral na matuto. Ikatlo, magagawang maging malinaw ang target sa pag-aaral. Ikaapat, magagawang mas tumpak at patas ang presyo ng pagtatasa. Ikalima, makapagbibigay sa mga mag-aaral ng kasangkapan para sa sariling pagtatasa at feedback. Ano ang mga pangunahing uri ng rubrics? Una, meron tayong tinatawag na holistic rubrics na kung saan ay naglalarawan ng kabuuang kalidad ng isang performance o produkto. Lahat ng criteria ay sinusuri ng sabay-sabay. Kaya po tinatawag siyang holistic rubrics kasi ang pagbibigay ng marka ay pangkabuuan. So makikita nyo po dito sa screen, ito yung halimbawa ng holistic rubrics. Tandaan po natin na lahat ng rubrics ay dapat mayroong pamagat. Ito yung kanyang pamagat at dapat mayroong layunin. Ito yung kanyang layunin. Halimbawa, the rubric is designed to evaluate the portfolio submission based on content, presentation of work, and reflection. So, bali, ito po yung kanyang mga criteria, kaya lang bibigyan siya ng marka as a whole, pangkabuuan. So, ano po yung magiging kanyang marka? Ito po yung nakasulat dito sa part na to, at ito po yung kanyang mga tinatawag na performance descriptor. So, kung saan nag-fall ang portfolio, ay yun ang kanyang magiging grado. What I mean, kung saan nag-fall yung performance descriptor para sa portfolio, yun ang kanyang magiging grado. Okay, samantala, ito naman po ay tinatawag nating analytic rubrics na kung saan naglalarawan ng kalidad ng isang performance o produkto na may kaugnayan sa isang tiyak na kriteriyon. Ang bawat kriteriyon ay nasuri ng hiwalay, nagbibigay ng diagnostic na impormasyon sa guro at formative feedback sa mga mag-aaral. So as you can see, ito po yung halimbawa ng analytic rubric. So ibig sabihin, mas specific yung analytic rubric. So, tingnan nyo po, ito yung kanyang mga criteria na sinasabi. So, bawat criteria ay merong level. Halimbawa, needs improvement. Ano yung magiging grade niya? Ayan, 1 point. Working towards mastery. Ito naman, 2 points. Mastered, 3 points. So, bakit tinatawag na mastered? Ito po yung kanyang parang descriptors, no? Ito. So, dito naman, working towards mastery. And then, ito naman, needs improvement. Let's proceed now to portfolio. What is portfolio? It is an assessment tool for reflection, evaluation, regulation. So, ang portfolio ay isang may layuning kalipunan o koleksyon ng mga gawa ng isang mag-aaral at nagpapakita ng kanyang panlahat na sigasig, pag-unlad at mga natutunan sa loob ng isang panahon. Ito rin ay isang magandang paglalarawan ng pag-iisa ng pagtuturo at pagtataya.
makikita sa koleksyong ito ang paano at ano ng pagkatuto ng isang mag-aaral. Ito'y masusing pinili at hindi lahatan o tinatawag na catch-all ng mga gawa ng mag-aaral. Ito'y kombinasyon ng process at product assessment na may iba yung diin sa ebalwasyong pansarili at kapwa mag-aaral. Authentic. Authentic since kung ano talaga mismo ang personal na natutunan ng isang mag-aaral sa particular na lesson o module ang siyang nakapaloob sa portfolio. Content. Ibig kong sabihin, ang laman ng portfolio ay base sa kung anong learning area o asignatura ang ipinapagawa ng guro. Halimbawa sa Math, sa Science, sa English, Filipino, EPP, MAPE, ESP, and AP. Learning. This where we are seeing the beauty whether the child is really learning the concept or learning the competency that we are targeting. Equity. Equity promote multiple intelligence. Ibig sabihin, it shows how the child demonstrate his learning towards a particular concept. So, halimbawa po, ang tanong ng guro ay, ano ang naintindihan mo sa paksa sa ngayon? So, maaari na sumagot ang bata in a form of essay. Maaari din naman na sumagot ang bata in a form of song, in a form of art, in a form of other performance task. No? That means nahuhubog ang kanilang multiple intelligence. Tanong, kailangan po ba sir lahat may portfolio o magkaroon ng portfolio? Again, it's up to the teacher concerned kasi siya ang nakakaalam kung sino ang nangangailangan ng intervention sa kanyang mga mag-aaral. Merong iba't ibang uri ang portfolio. Number 1, working portfolio. Ito ay naglalaman ng koleksyon ng mga produkto o performance at resulta ng mga pagsusulit sa loob ng isang takdang panahon. Number 2, showcase portfolio o best work portfolio. Ito naman ay kalipunan ng pinakamagagaling na gawa ng isang mag-aaral. Kasama na ang mga produkto o performance na maaaring labas sa mga pagsusumikap sa mga pagsusulit. Kadalasan na ang nakapaloob dito ay tumutugon sa mga inilatag na mga layunin sa pagkatuto ng mga kriteriya. At ang panghuli at tinatawag nating documentary portfolio. Ito ay pinagsamang working portfolio at showcase portfolio. So I hope through this topic ay naunawaan natin ang tungkol sa rubrics at portfolio. Sa pagtatapos ng aking paksa ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kasabihang o quotation na aking nabasa sa internet. Sinasabi dito that the happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything they have. Sa muli, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at naway patuloy tayong patnubayan ng dakilang lumikha sa pangalan ni Jesus.